Coach 1 week profit. So, yung naging profit niya for 1 week, guys, is 124,000 pesos. Hello guys, so welcome to Forex Trading Introduction. So ngayon, ituturo ko sa inyo and introduce ko sa inyo kung ano ba yung trading, kung paano ba siya nag-work, and kung paano tayo kumikita dito sa trading. First of all, I want to introduce yung community natin. So the Ignite Philippines and our own team na ginawa ko, the Omega Trading Circle. I will introduce myself. So I'm John Michael Siazon. So I'm 22 years old and I earned multiple figures through trading na. And I'm founder of the Omega Trading Circle, and I'm the co-founder of Ignite Philippines. So Ignite Philippines has 1,500 plus active members all over the world. So marami na tayong members all over the world. Hindi lang tayo sa Philippines, kundi kahit sa iba't ibang bansa, kagaya na lang ng UAE, ng Canada, ng France, and iba-iba pa, Japan, at ng iba-iba pang mga bansa sa buong mundo is meron tayong mga traders. So what is Forex? Ano nga ba yung Forex? So the foreign exchange or Forex or FX is a global marketplace for trading currencies. So it is the largest and most liquid financial market in the world. Trade occurs 24 hours a day, 5 days a week. So pwede tayo mag-trade 5 days a week. Monday to Fridays is pwede tayo mag-trade. And this is very liquid, guys. So sabihin natin nag-profit kayo ng Monday or sabihin natin nag-profit kayo today, pwede nyo siyang agad i-withdraw agad-agad yon. So, pwede nyo siyang i-withdraw ngayon, pwede nyo siyang i-withdraw bukas. Kung kailan nyo gusto mag-withdraw, it's withdrawable na agad yung naging profits nyo. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung nabigay ng trading sa buhay ko. So, I didn't grow ng mayaman. Hindi ako galing sa mayaman na pamilya. I'm from a small province dito sa Philippines, so Batanes. If alam nyo yung Batanes, so doon ako lumaki, doon ako pinanganak. Makikita nyo, marami na akong nagawa dahil sa trading. So, trading gave me freedom of time and freedom of place and freedom of option. So, yung tatlong yun yung binigay sa akin ni trading. Freedom of time, kahit anong oras ko gusto mag-trade, basta open ang market and meron akong internet access, nakakapag-trade ako. So, pwede akong magising sa time na gusto ko, pwede akong magising mga gabi na, pwede akong magising mga hapon na, nang hindi ako mamadali. Kasi nga pwede ko siyang gawin anytime na gusto ko. Freedom of place or place freedom. So, pwede ko siyang gawin kahit saan. So, ngayon, currently guys, I'm in Dubai. For 1 month na, magwa 1 month na ako dito sa Dubai kasi nakaka-cancel yung flight ko. Pero I've been here in Dubai for 1 month na and I'm profiting. Kahit na nandito ako sa Dubai, nasa Pilipinas man ako, nasa Thailand man ako, or nasa ibang bansa man ako, nasa ibang lugar man ako, I can do trading anywhere and anytime that I want. Kasi sa phone lang guys, if I have my phone and meron akong internet access, pwede ko siyang gawin. And pwede nyo rin siyang gawin. So, pwede nyong gawin yung trading kahit nasan kayo. So, sa mga OFW, madalas na tanong to sa akin, pwede ba siyang gawin sa phone? Pwede ba siyang gawin sa gantong bansa? Pwede ba siyang gawin outside of the house? Yes, pwede nyo siya gawin. As long as meron sa inyo yung phone nyo, pwede nyo siyang gawin. Or pwede kayo mag-trade. Pangatlo, freedom of choice or freedom of option. So basically ganito to guys. Dati wala akong option or wala akong choice sa mga bagay-bagay. Kagaya na lang ng pagkain, kagaya na lang ng place, kagaya na lang ng damit or yung mga binibili ko. So ngayon, I have options. I have more options, I have more choices sa mga gusto kong bilhin or gawin. Kagaya na lang if may gusto akong damit, dati namamahalan ako sa Uniqlo kaya hindi ko binibili. But now, I can afford to buy Uniqlo or other branded na mga damit. So yun yung freedom of choice or option. So, meron ka ng choice kung ano man ang gusto mo or ano man yung option na available na gusto mo is mapipili mo na. Hindi dahil wala kang choice or ito lang yung meron na option for you. So, mas marami kang magiging option and choices. So, nung naging profitable na ako sa trading, na-acquire ko yung tatlong freedom na yun na I hope magawa nyo rin. Ayan, so why trade in Forex? So, unang-una, high liquidity guys. Pangalawa, low capital requirements. So, hindi nyo kailangan ng malaking capital dito guys. At least $100 you can start trading na. Pangatlo, leverage opportunities. Of course, with the brokers that we choose or the brokers na ginagamit natin, nagbibigay sila ng leverage sa atin sa market. Pang-apat is accessible to anyone with an internet connection. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na as long as meron sa inyo yung cellphone nyo and meron kayong internet connection, you can trade anytime and anywhere you want. Next naman, the Forex market. So ano ba yung market ng Forex? So meron tayong 5 market ng Forex. Ano ba yung mga tinitrade natin dito sa Forex? So unang-una is the Forex major pairs. So kagaya na lang niya ng Euro USD, GBP USD, USD JPY, and other pairs. Lahat ng pairs na merong USD is considered as major pairs.
So pangalawa naman is the Forex minor pairs naman. So GBP JPY, Euro GBP, Euro OD. So lahat naman ng mga pairs na walang USD is tinatawag natin na Forex minor pairs. Ito naman tayo sa metals. Ito yung madalas na tinetrade natin. So the gold or the silver. Pero mas madalas tayo mag-trade sa gold. So oil naman. Oil din guys, tinetrade din natin yan. So US oil, UK oil, and etc. Panglima naman is indices guys. So US 30, US 100, and etc. Yun yung mga tinetrade natin sa Forex market. How does Forex trading work? So paano ba nag-work tong Forex trading na to guys? So currencies are trade in pairs. Yan, kagaya nung sinabi ko kanina, meron tayong mga pairs. Kagaya ng USD JPY, USD Great Britain Pound. Yan yung tinatawag natin na currency pairs. Buy one currency while selling another. Prices fluctuate based on economic, political, and market factors. So maraming factors kung bakit gumagalaw yung market guys. So paano ba natin malalaman kung aakyat ba or bababa yung presyo ng currency pair na pinili nating i-trade? So meron tayong analysis na tinatawag. So ina-analyze natin yung market kung tataas ba siya or bababa ba siya. So meron tayong mga type of analysis. Unang-una, ito yung broad na laging ginagamit ng mga traders, especially yung mga retail traders katulad natin. So ang tawag sa atin is mga retail traders. So ang technical analysis, ito yung madalas na ginagamit ng mga retail traders. So price reflects everything, history repeat itself, focuses on price charts, patterns, and indicators. So ito yung madalas na ginagamit na strategy or analysis ng mga traders na kagaya natin. Pangalawa naman is the fundamental analysis. So currency move because of economic strength and interest rates. Focuses on economic data and news. Affected din yung prices ng mga currency pairs pag merong war, pag merong mga nangyari sa buong mundo, sa mga news sa buong mundo, especially sa tinitrade natin na currency pair. So example lang tinitrade natin na pair is USD JPY. So dahil meron doon yung USD, pag merong news sa USD or merong news sa Amerika, so naaapektuhan din ng mga news or economical data yung prices sa market. Naaapektuhan din yung price ng mga currency na tinitrade natin. Next naman is the market structure. So meron tayong tatlong market structure. Ito yung kailangan yung i-take down note. So unang-una is the uptrend or yung tinatawag nating bullish. So higher highs and higher lows or buyers are in control. So pag bullish, ang in control or ang trajectory ng market is paakyat. So pangalawa naman is the downtrend or yung tinatawag nating bearish. So lower highs and lower lows, sellers dominate. So ang trajectory naman ng market pag bearish or downtrend is syempre pababa. Meron naman tayong sideways or range. So price moves horizontally between support and resistance. So yung price is nagbabounce lang siya paakyat, pababa. Wala siyang direction talaga kung paakyat ba siya or pababa yung price nung market. So papakita ko sa inyo yan. Ito yung itsura ng bullish or yung uptrend na tinatawag natin. If makikita nyo guys is paakyat yung presyo nung currency pair. Ito naman yung itsura ng bearish guys or yung tinatawag nating downtrend. Ayan, so pababa siya. Ito naman yung consolidation or ranging market guys. So nagbabounce lang siya sa taas, tapos babounce siya pababa, tapos babounce sa aakyat, up and down lang siya. Wala siyang clear trajectory kung sa bababa ba siya or paakyat ba siya. So these are the two key levels na titignan natin sa market. So these are the backbone of technical analysis. So bakit technical analysis ang tinuturo natin guys? Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, this is the most common na ginagamit na analysis ng traders na katulad natin. Ang una is the support, a price level where demand increases, price often bounces up from this zone. So, if meron kayong economics dati sa school, ganito lang din yon. So, supply and demand is almost the same lang tong support and resistance guys. So, the support is a price level where demand increases, price often bounce up from this zone. So, pag tinamaan yung support, ano mangyayari? So, aakyat. So, pangalawa naman is the resistance, a level where selling pressure increases, price usually reverse down from this zone. So, pag tinamaan naman yung resistance, is ano yung possible na mangyari? Mag-bounce pababa naman yung presyo. So, ganito yung itsura nung support and resistance. So, ipa-plot natin yan sa chart natin. So, ayan. So, yung mga line dyan, no, color blue is yan yung mga pinlot natin na support and resistance. And dun possibly nagbabounce yung presyo nung currency pair na tinitrade natin.
So, merong tatlong types ng support and resistance interaction. So, unang-una is the bounce. So, price respects the level. Pangalawa naman is the breakout, which price breaks the level. Pangatlo naman is the retest. So, after breakout, price returns to the level before continuing kung saan siya papunta. Pangalawa naman guys is the fundamental analysis naman tayo. So, interest rates, decisions, inflation or yung CPI, yung mga news natin, employment report or NFP, GDP growth, central bank statements, and geopolitical news. Ito yung fundamental analysis. Yung fundamental analysis naman guys, is dito naman obserbahan natin yung mga nangyayari sa buong mundo, yung mga balita sa buong mundo is yun yung chine-check natin or yung pinapanood natin, yung binabasa natin para alam natin kung ano yung i-entry natin dun sa market. So example, kung saan tayo tumitingin ng geopolitical news or kung ano ba yung nangyayari sa currency na tinitrade natin is itong Forex Factory na tinatawag. So it's a free website which you can check kung meron bang upcoming news dun sa currency na tinitrade natin. Kagaya na lang nito, USD tapos red folder. So it means high impact yung news na yon. So we need to be cautious kung ititrade natin yung mga pairs na merong pair na USD. So that's the types of analysis dito sa trading. So, hindi lang to buy and sell, basta buy and sell lang. Ina-analyze natin yung market kung saan ba papunta yung presyo nung tinitrade natin. And sabihin natin guys, hindi nyo pa alam kung paano mag-analyze ng market, hindi nyo pa alam kung paano tignan yung market, kung saan ba siya papunta, kung saan ba yung direction ng market, yung presyo nung tinitrade natin. Of course, dito sa community, hindi namin kayo papabayaan dito sa community. So, meron tayong tinatawag na copy trading. So, yung copy trading, so you copy signals, less effort, 1 to 2 minutes lang to execute. So, basically, yung copy trading, guys, kami yung mag-a-analyze ng market. Kaming mga coaches, i-analyze namin yung market, titignan namin yung chart, mag-a-analyze kami. And kung ano yung magiging entry namin doon, sabihin natin yung entry namin for that market or that currency pair is magbabay kami. Sasabihin namin sa community kung saan kayo magbabay, kung saan kayo mag-close ng trade. So, yun yung isesend namin sa community para kopyahin nyo lang siya literally and it takes 1 to 2 minutes lang to execute that trade. So, kokopyahin nyo lang literally kung ano yung number kasi yun guys, papakita ko sa inyo. So, how to execute trades. So, pipindutin nyo lang yan. So, meron tayong tinatawag na MT5 which is doon tayo mag-execute ng trade. So, ayan, ito yung example ng signal. So, ayan, buy XAU USD at 3,903. So, yan yung price kung saan tayo magbabay. So, paano siya execute? Ganito lang guys, punta lang kayo sa MT5, then click nyo yung trade kung ano yung currency na pinapatrade ng coach sa community, then i-enter lang natin yung price. Tapos, meron din tayong TP or yung take profit, ikakopy lang natin yan, papunta dun sa take profit dito sa MT5. Tapos, meron din tayong stop loss or yung SL, which is literally kokopyahin lang natin yung number, then click natin yung place or execute and nandun na yung trade natin. Ma-execute na yung trade natin. So, I will explain kung bakit wala tayong binabayaran na subscription and fees sa community. So, dati kasi guys, nagbabayad kami ng fees and subscription. And may napansin kami. Merong pressure na nabibuild sa trader na bawiin agad yung pinambayad nilang fees or subscription monthly. So, minamadali nila yung process kasi kailangan gusto nila mag-ROI sila agad dun sa binayad nila. Example na lang, merong subscription monthly. So, pag malapit na yung subscription or yung bayaran dun sa subscription, mamadaliin ng trader na mag-profit ng pang-resubscribe niya, which is nakaka-pressure and minamadali ng trader yung progress, nung learning progress niya. So, yun yung tinanggal namin na factor dito sa community, yung pressure na yon from subscription and fees. So, tinanggal namin yung subscription and fees para makapag-focus yung trader sa pag-aral ng trading and hindi sila ma-pressure na kailangan nilang i-earn agad yung binayad nila or yung babayaran nila next month. So, that's the reason kung bakit walang fees and walang subscription yung community. And we want to help many Filipinos na matutunan tong trading na to because trading changes many lives before. Example na lang nun yung buhay ko and yung buhay ng mga ibang coaches and yung mga ibang traders dito sa community. So, we want to provide it for free para may mabago rin ang buhay ng dahil sa trading. Because trading, you can use this as your extra income or your main income depending na lang kung ano yung situation na meron ka. If meron kang work, pwede mong gawing side hustle or side income tong trading. Kagaya na lang ng pambili ng grocery, pambayad ng mga bills and all, pang luho,
is pwede mong gamitin yung profits mo sa trading for your side hustle or side income. Just want to share yung ibang trade results ng mga traders na or yung students na ginaguide ko. Ayan, kagaya na lang neto guys. Ito naman is from Dubai naman to. So, thank you coach, 1 week profit. So, yung naging profit niya for 1 week guys is 124,000 pesos. So, yes, that's possible sa trading guys. So, that's possible guys. 3 months pa lang siya that time or 2 months or 3 months pa lang siya sa trading and kumikita na siya or kaya niya nang kumita sa trading ng 124,000 pesos in just 1 week. Ito naman guys, good morning coach. Ito pala yung profit ko last week sa community sa Ignite. Halos 1.5x na ang nadagdag. Thank you pala coach sa community, sa Ignite, pati na rin sa'yo coach. Sana hindi na masunugan ng capital. So dati kasi itong trader na to is nasusunugan siya. So nagtitrade kasi siya on his own. So nagtitrade siya ng walang guidance, ng walang community, ng walang coaches, kaya siya nasusunugan. And ang naging profit niya for that week is $153 for 1 week. Yun yung naging profit niya. So pangatlo naman, ito naman guys, hello po, good morning, magkano na po total profit nyo? Sabi ko, so pwede na po kayo mag-withdraw. So I encourage kasi mga traders na mag-withdraw regularly ng mga profits nila. So 300 plus na po coach. Yun, congrats. Thanks coach, 200% na yung return from 150 capital. Will try to withdraw na po. So ayan, so next naman guys, I will show you naman yung personal results ko naman guys. So I will show you my personal trades. So itong unang to, I think this is from October. So 18,005, 18,050 yung naging profit ko for October. This is dollars guys, hindi to pesos. So $18,000 yung naging profit ko. I think October to or November. Ito naman yung naging profit ko another month naman to. I think this is from January. So 10,320 yung naging profit ko sa January. $10,320. So ito naman guys, I think this is early December ata to, yung profit na to. So $25,170 yung naging profit ko for December. That's possible guys. And I'm only 22 years old guys. Imagine that. This opportunity can change your life if sineryoso nyo tong trading. So I just want to tell you guys na trading can also change your life. So marami nang nabago ang buhay dahil sa trading and pwede rin mabago yung life nyo dahil sa trading. And dito sa community, we're here to help you for free. Wala kaming china-charge, wala kaming hinihinging subscription or anything like that. Gusto lang namin introduce sa inyo tong trading, gusto namin kayo matulungan and marami na kaming natulungan dito sa community na kumita consistently dito sa trading. Marami nang nakabili, nakapundar ng mga motor, mga kung ano-ano man dyan, nakapagpatayo ng bahay dito dahil sa trading. And if you want to also change your life, you need to decide if gusto mo talaga siyang gawin. Kasi itong trading guys, if you really want to be successful sa trading, of course, paglalaanan mo siya ng time and effort. And dito sa community, we will guide you. Marami tayo dito sa community na nagte-trade ng sabay-sabay. Marami tayo dito sa community na nag-aaral ng sabay-sabay ng trading. And marami tayong activities dito sa community. Hindi lang tayo puro trading lang sa Zoom. We have bootcamps, we have Zoom trainings, meron tayong mga face-to-face meet-up with the coaches and the traders. So masaya dito sa community guys. So if you want to join to our community, pwede nyo akong i-DM. I-message nyo lang ako sa Facebook ko, John Michael Siazon, so you can message me and I will guide you on how to start and how to join dito sa community. So that's basically trading guys. That's basically how trading works. In-introduce ko siya sa inyo. So it's up to you if you want to start. So it's up to you if you want to change your life. It's up to you if you want to acquire this kind of skill that can pay you anytime and anywhere you want. Meron kasi akong laging sinasabi, so because once you learn a skill that pays you digitally, your location no longer control your income. So if nababayaran ka digitally, if you have an income, if you have a source of income, you have a skill that pays you digitally or online, your location doesn't control your income anymore. So pwede ka kasing kumita anytime and anywhere you want. So yun lang guys sa mga traders dyan. Happy trading and God bless. Bye-bye. And see you dito sa community.